So sa paparating po na Kapaskuhan, ang atin pong mga paghahanda dyan, bukod po sa regular nating pag-i-inspect ng mga gusali, ng mga establishments, ay magkakaroon po tayo ng bandilyo po na para magpaalala sa mga tao ng mga kung anong mga dapat nilang gawin. Siyempre, Christmas po, yung iba magfa-family day, gagala, aalis ng mga tahanan nila. Andyan po papasok yung pagpapaalala natin na kapag po iiwan yung mga tahanan, huwag pong hahayaan na may mga nakasaksak na mga appliances sa mga sockets. Then, dyan din po papasok yung mga inspection din natin kasi magkakaroon po ng mga magtitinda ng mga paputok. I-inspectionin po natin sila. At i-make sure po natin na nasa tama silang lugar, may mga nakaantabay po tayo na fire suppression na magagamit. Huwag naman po sana na kailanganin, pero meron po nakaantabay. So, yun po. Opo. May history ba dito, sir, sa nagawa na parang yung mga may nasunugan na talagang maluma yung epekto dito sa nagawa? As far po na actually po, ako po ay ka-start ko lang po last October. So, with that span of tenure ko po, wala pa naman po, thankfully, na wala pa naman po akong na-experience sa Nabwa na yung tinutukoy nyo na malaki ang damage. Opo. In terms naman, sir, sa pagbabandilyo, ano yan, sir? Regular yun po yan isinasigawa pag ganitong mga paparating na po ang Pasko? Opo, yan po ay, yun nga po, paalala po para, kasi, syempre, kailangan po namin pumunta sa iba't ibang lugar. So, hindi naman po namin kakayanin na sa isang araw, maikot po namin ang buong Nabwa. So, talaga pong kailangan siya ng, na araw-araw po. Or, kung kaya, may schedule na gantong date, sa gantong lugar, ganun po. Opo. Mga ilan, sir, na mga personnel yung mga dinedeploy natin sa kada barangay po? Tama, sir? Opo. Mga ilang personnel, sir? Actually po, nasa 3 hanggang 4 na personnel po. Depende po yan sa kung anong activities natin sa araw na yon. For example, meron po tayong, syempre meron pa din po, tuloy pa rin naman po ang ating mga inspection. And may mga drills, then may mga tinuturuan tayo ng mga OJTs. Andyan po talaga na kakailanganin natin yung manpower, tamang pagmamaning kung saan sila ilalagay. So, dyan po, pagdating po sa pagbabandilyo, kung kakayanin po na 4 po ang ipapadala natin para mas ma-disseminate po nila ng mas maayos yung information. Kailan kayo, sir, mag-start? Actually po, ang plano po namin is tomorrow mag-start na kami ng bandilyo. Para po yan, yun nga, para ma-disseminate agad. Kasi as early as pagpasok po ng December, for sure, madami na pong mga gagala. Opo. So, lahat, sir, ng barangay dito sa Nabwa talaga? Yun po ang target. Opo. Kahit, sir, yung mga malalayo? Opo. Paano, sir, kung halimbawa magkulang tayo sa personnel, ang natin mga parang alternative? Actually po, kapag po magkukulang tayo sa ating mga personnel na duty, pwede po tayong humugot sa mga off-duty. So, wala po tayong problema kung sa pagkukulang ng tao. Kasi pwede po natin silang i-recall, tapos sila po ang gumawa ng pagbabandilyo. So lahat talaga, sir, ma-accommodate, hindi pwedeng walang tao. Opo. Tapos magtatapos ito, sir, hanggang Pasko or even New Year, gano'n, sir? Actually po, kasi po, magkakaroon pa rin po ng bagong taon, di ba po? May celebration pa po. So, most likely po na hanggang by the end of December is magkakaroon pa rin po ng bandilyo. Opo. So ito, sir, tanong ng karamihan. Paano daw ba, sir, para makaiwas sa sunog pagka ganitong mga Pasko? Especially yung mga light materials na mga binibili.
Mm. Minsan nagkakaroon ng sunog kasi. Ano sir yung mga pwedeng gawin para maiwasan yan? So po, maganda pong katanungan yan. Ano po, and kukunin ko na rin po yung pagkakataon nito para mag-share ng mga paraan kung paano sila maiwasan. Ano po, sa bahay po natin, sa mga tahanan po natin, kahit naman po hindi kapaskuhan, Opo. is, yun po, yung mga major appliances natin, wag po natin silang isasaksak sa mga extension. Kasi po, yung mga major appliances po natin, sila po ay kumukonsumo ng malaking voltahe. Opo. And kapag po malaki ang voltahe na dumadaloy sa wire, nag-iinit po ito. So, yung mga extension po natin is maninipis lang po ang mga wire ng mga yan. So, mas prone po yun na uminit. And kaya po, mas in-encourage namin sa main outlet isaksak. Then, wag po tayong octopus wiring connection. Yun po yung pagkasaksak ng extension sa outlet. Dun sa extension, may nakasaksak na mga appliances, may nakasaksak pa ulit na extension. Tapos, yun po, hanggang mukha na siya talaga na literal na octopus. Dun po talaga, medyo, yun po, iinit po ang ating wirings din. And same, possible, may tendency din na magkasunog. Pagdating naman po sa kitchen, kadalasan po ay, ang pinapatay lang po ay yung kalan. Huwag po nating hayaan na kalan lang yung patay, pati po yung LPG. Kasi po, huwag naman sana, baka magkaroon ng leakage ng gas. So, safety po tayo. Then, kapag aalis ng bahay, huwag pong hahayaan na yung mga hindi ginagamit na appliances ay nakasaksak. Then, ano pa ba? Ayan po, madala sa atin sa mga cellphones, kapag naka-charge ang phone, kapag ginamit ang cellphone lang mismo yung tinatanggal sa charger. Pero yung charger, nakakalimutang bunutin sa outlet. Then, yan po, yung mga Christmas lights po natin. Mas maganda po na ang bilhin natin ay yung mga standard. Yung mga durable ba. Kasi, syempre, gusto naman po natin na mai-celebrate ang Christmas ng ligtas. Is kailangan po namin ng cooperation ng tao po na yun po ang ipatronize natin, yung mga standard na ilaw, yan, mga palamuti sa ating mga Huwag yung tao. mga jeep sir.